Bakit di mo gugustuhin magkaroon ng mala superhero na lakas? Bilang isang explorer ay nakapunta ka sa isang kuweba sa gitna ng malaking disyerto at doon nakita mo ang iyong hinahanap na mahiwagang lampara. Kahit na pagod ay excited kang kinuha ang lampara para matupad ang pangarap mo sa buhay. May isa kang pwedeng hilingin at gusto mong maging isang superhero na ubod ng lakas. Pero nagdalawang isip ka, tama ba na hilingin mong magkaroon ng sobrang lakas tulad ng mga nasa comics at palabas? Tara, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi dapat magkaroon ng mala superhero na lakas. Ano kaya ang maaaring negatibo na idudulot nito sa buhay mo? Una, alamin muna natin kung saan ba nanggagaling ang lakas ng tao. Kailangan mo ba na magpunta sa gym at magbuhat ng weights lagi? Kailangan mo ba ng malalaking muscles para maging malakas kang sumuntok o sumipa? O baka ang kailangan talaga ay makagat ka ng isang radioactive na insekto o makakilala ng isang magic wizard? Ang mga muscles talaga ay kailangan para maging malakas. Pero di lahat ng muscles ay pare-pareho. Ang mga muscle fibers na bumubuo nito ay may dalawang klase. Meron tayong type 1, slow twitch muscle fibers na ginagamit natin para sa endurance. Tapos meron din tayong type 2, fast twitch muscle fibers na siyang ginagamit natin para sa physical strength. Kapag mas maraming muscle fibers ay mas mataas ang potensyal ng tao na maging malakas. May mga tao nga na payat tingnan pero ubod ang lakas kasi dahil sa dami ng muscle fibers na meron sila. Paano naman magkakaroon ng maraming muscle fibers? Paano mo madedevelop ang natural na lakas ng iyong mga muscles? Siyempre, may mga tao talaga na pinanganak na mas malakas kumpara sa iba. Ito ay dahilan ng genetics. Nasa lahi o pamilya ang posibleng natural na angking lakas ng isang tao. May ilan na kahit walang exercise ay parang ang lalakas pa ring bumuhat o sumuntok. Matataas tumalon at ang bibilis. Pero paano naman yung mga wala sa lahi nila ang pagiging malakas? Sa totoo lang, kahit wala sa lahi mo ang pagiging malakas ay pwede mong ma-develop ito sa pamamagitan ng exercise at tamang diet. Kailangan lang magkaroon ng disiplina at dedikasyon sa pagkakaroon ng strength training para sa mga type 2 muscle fibers at endurance training para sa type 1 muscle fibers. Maging member ka sa isang gym at mag-i-ensayo ka ng kahit 3 beses sa isang linggo. Tapos magsimula ka sa calisthenics, powerlifting at bodybuilding. Pagkaraan ng ilang buwan ay magbabago na ang katawan mo. Pero, paano kung meron kang mahiwagang lampara para mahiling mo ang pagiging malakas? Hihilingin mo ba na magkaroon ng superhuman na lakas? Malamang ang sasabihin ng marami ay isang malakas na oo! Kasi nga, sino ba naman ang ayaw maging katulad ng mga superhero na nakakabuhat ng mga tangke at nakakasuntok sa mga konkretong pader? Sino ba ang ayaw magkaroon ng kakayahang humarang sa napakabilis na tren o kaya magbuhat ng isang napakalaking estatwa? Sa larangan ng physics, ang lakas natin ay dahil sa force o puwersa na nanggagaling sa mga muscle fibers na meron tayo. Ang force ay sinusukat gamit ang newtons at ang average na suntok ay may puwersa na 2,500 newtons. Pwede itong magawa sa isang punching bag at pwede rin ito magawa ng isang boksingero habang nakikipag-sparring. Pero kung ang gusto mo ay makabutas ng isang konkretong pader, ay kailangan mong magkaroon ng superpowers para makagawa ng 250,000 newtons na puwersa. Ibig sabihin ay dapat i-multiply mo ng 100 times ang lakas ng isang average na tao at yun ang lakas ng isang superhero. At dahil muscle fibers natin ang ginagamit pa rin kung meron tayong sobra-sobrang lakas, ay kailangan natin kumain ng napakarami para sa enerhiya na sinusukat gamit ang caloric intake. Ang calorie ay ang energy na nakukuha natin sa pagkain na ginagamit ng katawan kasama na ang mga muscles. Ang ordinaryong tao ay dapat merong 1,600 hanggang 3,000 calories bawat araw. Kaya para sa isang tao na ubod ng lakas ay kailangan ng 100 times nito. Kailangan ng 160,000 hanggang 300,000 calories. Kung ang isang burger ay may 300 calories, kailangan mong kumain ng 1,000 burgers. At kung ang isang burger ay 50 pesos, gagastos ka ng 50,000 pesos kada araw. Kaya mo ba? At kung kaya ng bulsa mo yung gastos, paano naman yung katawan mo? Sa pagkain pa lang ng ganung kadami ay baka di ka na matunawan. At kung kaya naman ng tiyan mo, baka naman yung mga buto mo, joints at ligaments ang di kumaya sa lakas ng mga muscle fibers mo. Yung impact at momentum na mararanasan ng katawan mo ay baka siyang magiging sanhi ng pagkawasak ng ibang parte ng katawan mo. Ang epektong ganito ay lalo lang pinagtibay ng pangatlong Newton's Law of Motion. Sinasabi dito na lahat ng action ay may opposite reaction.
Kung may lakas ka na 100 times ng lakas ng ordinaryong tao at ang action mo ay gamitin ang buong puwersang ito, ang reaction naman ay ang buong puwersa na pabalik sa'yo. Halimbawa na lang na sinuntok mo ang isang tangke at napatalsik ito sa ere dahil sa sobrang lakas mo. Meron ka ring mararamdaman na ganun din kalakas na puwersa. At kung di kaya ng katawan mo, ay tatalsik ka rin o kaya mawawasak na lang. Sa totoo lang, kung may lakas ka ng isang superhero ay dapat may iba ka pang superpowers. Dapat super flexible din ang katawan mo at super durable. Pati super metabolism ay meron ka para magamit mong ubod ng daming pagkain. Sa madaling salita, ay dapat meron kang super body para makayanan ng super na lakas mo. Sabihin na natin na mapalad ka talaga at lahat na lang sa iyo ay super. Ano ngayon ang magiging buhay mo? Mahihirapan ka ba sa paggamit ng mga bagay-bagay sa mundo ng mga ordinaryo? Halimbawa na lang, kakauwi mo lang galing sa eskwela at gutom na gutom. Sabik ka nang makakain ng masarap na bulalong luto ng nanay mo. Pagdating sa bahay ay agad-agad mong pinihit ang doorknob. Kaso, sa sobrang lakas mo ay nasira ito. Malalagot ka sa magulang mo. Pero talagang gutom ka na kaya tinulak mo na lang ang pinto at tumilapon ito. Sabi mo na lang sa sarili mo, bahala na mamaya, ayusin ko na lang yan. Pagkatapos, nakita mo yung pagkain nakahain na sa mesa. Kumuha ka ng plato, sa kutsara, pati na rin baso. Pero pagkahawak mo pa lang sa mga bagay na iyon, ay nabasag at nayupi lahat. Hindi mo na lang ito pinansin at hihigop ka na lang ng masarap na sabaw. Pero mainit pa yung ulam kaya hinipan mo. Isang buga mo pa lang ay talsik lahat ng pagkain. Pati sabaw ay nag-evaporate sa lakas ng ihip mo. Nag-aalala ka na dahil sa dami ng kalat at nasirang gamit na ayusin mo. Kasi gutom ka talaga. Buti na lang nakita mong isang buto ng bulalo na may konting laman. Wala ka nang magawa kundi kainin ito na parang chicharon. Napansin mo na yung mga particles ng ulam na nag-evaporate kanina ay nasisinghot mo. Bigla na lang di mo mapigilang mapatching ng malakas. Napapikit ka sa atching mo at pagbukas ng iyong mga mata ay sira na ang bahay ninyo at pati na rin ang mga bahay hanggang kanto. Ay, talaga papalayasin na ako dito. Ang nasabi mo na lang sa iyong sarili. Kung problemado ka na sa paggamit ng mga bagay-bagay ay paano na kung kailangan mong makisalamuha sa mga ordinaryong tao? Kunwari na lang, pag uwi mo isang araw ay nakita mo ang mga taong mahalaga sa iyo. Nagmano ka sa mga magulang mo at di mo na malaya na nayupi mo ang mga kamay nila. Sa dining room ay naroon ang ate mo at tinapik mo naman siya sa balikat at para siyang napukpok ng malaking martilyo. Si Bunso napadaan at nakipag-high five sa iyo kaya siya ay tumilapon papunta sa labas ng bahay. Nakaupo ka sa sala at dumating ang best friend mo at nakipag-fist bump kaya tumalsik siya na parabang hinampas ng malakas. Sa huli ay dumating naman ang kasintahan mo. Niyakap mo siya. At sa isang iglap ay napilipit ang katawan niya. Nakapikit ka pa na nagbigay ng halik sa labi at pagdilat mo ay wala nang ulo ang minamahal mo. Napasigaw ka na ng hindi! At dahil sa sigaw mo ay nagkaroon ng lindol na ikinamatay pa ng ibang tao. Sabayan pa natin ang konsepto ng pressure. Ikaw ay gagamit ng kamao, kamay o paa at lahat ng ito ay may maliit na surface area. Kaya kung gagamitin mo ang mga ito, ay makakagawa ka ng pressure na pwedeng umabot hanggang megapascal. Kaya kung may magka-crash na eroplano at itutulak mo ito, ang pressure sa kamay mo ay makakabutas nito at ikakasabog. Pwede mo naman mailigtas yung ilang pasahero na nakatalon bago sumabog ang eroplano. Pero pag sinalo mo ang katawan nila ay pwedeng mabali dahil sa pressure. At isipin mo na lang kung manununtok o maninipa ka. Ang super pressure na nadudulot mo ay magiging mapinsala. Ang suntok mo o sipa ay makakabutas ng katawan o makakawasak nito. Wala ka ng kalaban na madadala sa mga kapulisan. Lahat sila ay patay agad at ikaw ngayon ang magiging wanted. Pero syempre, ang sasabihin mo ay, makokontrol ko naman ang aking lakas. Ang totoo, napakahirap gawin ito ng habang buhay. Mas mataas ang tsansa na di mo ito magagawa. At imbis na maging idolo ka ng mga tao, ikaw ang magiging public enemy number 1. Dahil dito, pwedeng maging anxious ka at takot makasama ang ibang tao. Ayaw mong makasakit ng tao at maaaring mas gusto mo pang mapag-isa. Superhero ka nga pero mamumuhay ka na parang isang ermitanyo. Kaya ngayon, meron kang hawak na mahiwagang lampara at pwede mong hilingin na magkaroon ng lakas ng isang superhero. Ay, magdalawang isip ka. Huwag mo nang gawin. Siguro hilingin mo na lang na magkaroon ka ng dedikasyon, pasensya
at disiplina para mag-ensayo sa gym at mag-bodybuilding. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.